Hello mga ka-Lashroom! Andito na naman tayo para magchikahan. So, itong client natin ay first time niya dito sa atin. Before anything else, ipapakita ko muna sa inyo yung kanyang old extension. Ayan, zoom ko na siya para naman makita nyo, di ba? At ngayon nga ay magre-removal na tayo. Gagamit tayo ng removal patch para sa pag-remove natin. Mas magandang gumamit ng removal patch kesa sa tape. Kaya ko naman nasabi na maganda siyang gamitin dahil nga just in case na magluha si client ay ma-absorb niya yung luha at malambot siya sa mata. Ang gagamitin ko dito na removal cream ay yung sa lash point. Alam niyo ba mga ka-lashes, ang ganda nitong gamitin as in. Bakit ko nasabi yon? Kasi nga napatunayan ko yan. Nakitang-kita ko sa dalawang mga mata ko ha. Ang laki-laki ng mata ko. Nakitang-kita ko dahil nga nung nag-removal cream kami, ilang beses na nangyari to sa amin as in. Na kahit nakapikit ka, kahit nakababad yung removal sa mga mata mo, pag biglang may nag-chat sa'yo, didilat ka, kahit sinabihan mo na huwag kang didilat, kahit anong mangyari, didilat pa rin kapag may nag-message sa'yo, ganon, ang iba naming kliyente. Ang titigas ng ulo, charis, baka naman kasi importante yung message, kayo naman. After 10 minutes nga ay magtatanggal na tayo. As you can see na napakadali lang tanggalin yung old extension niya. Kaya ano pa inaantay nyo? Bili na. Charis. Magla-lash back na tayo dito. So, ang gamit natin dito na lash shampoo is yung sa lash point pa rin. Consistent yung bula-bula talaga niya. Hindi siya watery ha. As in, napakaganda niyang gamitin. Mabango siya. As in, parang amoy candy siya. And hindi siya masakit sa mata. Hindi siya mahapde. Hindi pang bubudol to ha. Legit talaga na maganda siyang gamitin. As in. Paano ko nasabi? Baguhan pa lang ako, mga ka-lashes. Ito na yung gamit ko. Until now, 3 years na ako sa pag-eyelash. Anyway, may nagtanong sa akin. So, ito yun. Galing to sa ating top fan na si Miss Ruth ZV. So, share ka naman po paano ka nagsimula, anong mga naging challenges niyo po nung nag-start pa lang po kayo sa pagiging lash artist. Sagutin natin yan. Anyway, nasagot ko na to sa mga nakaraang upload ko ng video. Sinishare ko naman din sa inyo paano ako nagsimula. Nagsimula ako ng pag-eyelash na wala akong kaalam-alam talaga sa pagdating sa paglalashes o sa pagkakabit ng eyelash extension. Ang meron lang ako noon ay yung lakas ng loob. Pasalamat talaga ako na yun talaga yung nauna sa akin, yung lakas ng loob. May mga taong pumipigil sa akin na pumasok ako sa ganitong larangan ng pag-eyelash. Unang-una doon yung mister ko. Kasi nga, di ba, natatakot din naman sila kasi nga wala akong alam, zero knowledge talaga ako, syempre matayan. Sabi ko sa sarili ko, paano ako matututo kung hindi ko susubukan, di ba? At ayun na nga, mas nasunod yung kagustuhan ko ng eyelash, bumili ako ng mga gamit, yung mga panimula lang, yung mga basic. Hindi pa nga ako nag-lash bat noon as in kasi hindi ko talaga alam na kailangan pala talaga siyang i-lash bat muna bago siya lagyan ng extension. Ito yung unang-unang kong gawa, pinsan ko pa yan ha. Alam niyo ba mga ka-lashes, tuwang-tuwang-tuwa na ako niyan, pero habang tumatagal yung panahon, nare-realize ko talaga na hindi siya tama at hindi rin siya maganda. Ganoon naman talaga sa umpisa. Hindi naman yung porket nag-lashes ka ngayon, maganda na agad yung gawa mo. At yun nga yung mga challenges na nangyari sa akin, ng mga baguhan pa lang ako. One time may client nga ako na isa na namula yung mata niya, as in, namula talaga, 3 days siyang namula, and hindi talaga ako nakatulog noon. At yun nga, palagi ko siyang ina-update, hanggang sabi nilang ko siya ng, ay mo, hindi ko talaga siya alam. Yun nga kasi, yung gawa ko pa noon is dikit pa siya sa balat. Aminado ko noon, dikit pa sa balat yung gawa ko noon, at hindi ko kinakahiya yun. Kasi nga, baguhan lang ako, baguhan. At yung panahon na nangyari yun, sinabi ko talaga sa sarili ko na kailangan talaga may mabago sa sarili ko, may mabago sa gawa ko. Kaya yun, pinag-ipunan ko talaga na makapag-training talaga ako. And one time, may na-experience ako sa home service na talagang naawa ako sa sarili ko talaga as in na pumunta ako sa kanya, home service niya. Yung baguhan pa lang ako nito, and yun nga, hindi man lang ako nakapasok sa loob ng bahay nila. Hanggang doon lang ako sa labas ng pintuan. Binigyan lang niya ako ng maliit na upuan, then doon siya humiga sa mismong pintuan. So ayun, hanggang doon lang ako, hindi man lang ako pinapasok sa loob, pero pinainom naman niya ako ng tubig. Kaya napaisip talaga ako na ganito ba talaga ang lakaran pag home service? May mga client ka talaga matatagpuan talaga na hanggang doon ka lang. Huwag kang papasok dito, dyan ka lang sa pintuan. Yung gano'n. At yung time na yon, nasa labas yung partner ko, inaantay niya ako, andun lang siya, nagkakatanawan kami kasi parehas kaming nasa labas. Nagtinginan kaming dalawa at ayun nga, siguro alam niya na yung gusto kong sabihin. Gano'n naman talaga sa mag-asawa, di ba, yung matagal na kayo mag-asama. Tinginan pa lang, alam niyo na kung anong ibig sabihin ng tingin na yun. Kaya ang ginawa niya, ngumiti siya, and yun nga, tumango na lang siya. Sabi niya siguro na, sige, gawin mo na lang yan, after niya, uwi na tayo. Mga ganun, naiyak ako, oh my God. Nung time na yun, naiiyak talaga ako nun kasi nasa labas ako . Okay lang naman sana kung nasa labas ako, tapos
walang dumadaan. Kaso, maraming dumadaan talaga. May dumaan nga na nakabike eh. Ang ginawa ko, tumayo pa ako as in, daanan talaga siya. Tapos mararamdaman mo talaga sa mga taong dumadaan sa likod mo na parang nakaharang ka dyan. Kahit hindi sila nagsasalita. Alam niyo yung pakiramdam na nakatingin sa'yo, na parang, ano ba yan? Nakaharang ka dyan, mga ganon. Pero syempre ako, ginawa ko pa rin yung trabaho ko. Inayos ko yung trabaho ko. At yun nga, after nun, umuwi na kami. Pero habang nagdadrive yung mister ko, naiyak talaga ako sa likod niya. As in, sabi niya, okay lang yan. Ganyan talaga, may experience mo talaga yung mga ganyang bagay. Lalakas yung loob mo pagdating sa mga ganyan. Mga ganun ba? Pero thankful pa rin ako talaga sa mga na-experience ko, sa mga challenges ko, simula noong una hanggang ngayon. Kasi habang tumatagal ay lumalakas talaga yung loob ko. Kaya payo ko sa mga kapwa ko dyan na lash artist, na baguhan lang. Marami kasi nag-PPM sa akin na parang gusto na raw nilang tumigil kasi nga mahina. At yun nga, nakaka-experience sila ng mga kliyente na binabarat sila. At yung may mga experience nila na talagang down na down talaga sila. Palagi ko naman sinasabi sa inyo to na kaya niya, ganyan talaga sa baguhan, mararanasan talaga natin yung mga ganyang senaryo. Diyan natin patitibayin yung ating loob talaga. Hindi ako magaling magpaliwanag talaga. Pero alam niyo naman na yung gusto kong sabihin. And share ko din sa inyo yung funny moments namin ng kapwa ko lash artist. Nag-message siya sa akin, sabi niya, nagtanong siya sa akin na, kamusta yung araw mo ngayon? Mahina ka ba ngayon? Mahina ka rin ba? Kasi ako mahina. Tapos sabi ko sa kanya, oo, mahina din kami ngayon. Tapos tinanong ko siya, alam mo ba kung bakit? Then reply naman niya, bakit? Tapos sabi ko, kasi yung mga client natin, lash artist na rin sila ngayon. Kaya nagtatawa na kami. Anyway, tapos na nga tayo sa ating ginagawa. Pinadilat na rin natin dito sa client. At ayun na nga, ito na ang kanyang final look. Ang ginawa ko rito kay client is classic. Ang gamit natin dyan na lash brand is yung sa Lash Point. Yes po, Lash Point pa rin. Sa mga gusto ng ganitong outcome, classic, or gusto nyo po magpagawa ng ganito sa amin, dito lang po kami natagpuan sa Tayuman, Binangon ng Rizal, tapat po ng Alona Smith Shop. Malapit po kami sa Petron. At syempre po, mag-message po kayo sa aming Facebook page, Lash Room by Joanna Jill and Joanna Jill's Lash Room, yung second page po natin. At syempre, pwede po kayo mag-walk-in, pwede rin po kayo mag-home service and appointment. So, yun lang. Thank you for watching. Bye!